Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang ating pag-uusapan ngayon mga kabibig. Confirmation of charges hearing ni PRRD na postpone. Garma titistigo sa ICC laban kay PRRD. Yan ang ating pag-uusapan ngayon kung saan I don't know whether this is good or bad news na na-postpone ang confirmation of charges hearing ni PRRD. Dapat sa September 23 pero ngayon ang ibinalita ngayong kabibig ay na-postpone ito just in ipinagpaliban ng pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing para sa reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isasagawa sana ang naturang pagdinig sa September 23. Ito ay kasunod ng hiling ng defense team ni Duterte para sa indefinite adjournment ng proceedings dahil hindi umano siya fit to stand trial. So bali sina Attorney Kaufman pala ang humingi na i-postpone ang reading of charges ni Pangulong Duterte. Sabi naman ni Atty. Harry Roque, ICC ipinagpaliban ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagpaliban ng International Court ICC ang nakatatang September 23, 2025 na pagdinig sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inilabas na desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, sinabi ng ICC na suspendido muna ang hearing hanggang sa magkaroon ng abiso at ipinag-utos din na ihanda muna ng prosecution ang mga dokumentong dapat ilabas sa publiko. Ibig sabihin nito, wala munang confirmation of charges laban kay Duterte, nagpakita rin ng pagkakaiba ng opinyon ang mga hukom na nagpapakita ng kakulangan ng malinaw na pagkakaisa sa ICC mismo. So medyo simplang ngayon ang ICC kasi kulang-kulang ang ilang mga ebidensya, kulang-kulang ba ang mga biktima, di umano ninyo? 30,000 yata yung biktima, sabi nila, sabi ng mga kakamping. Pero bakit? Anong ibig sabihin nito? Di ba? So it means talo na kayo ni Digong? Nako, yan ang mga komento ng ilang netizen na may pagdududa sa pag-postpone ng confirmation of cases ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon naman ni Alvin and Tourism, Judge Maria del Socorro Flores Riera dissented from the ICC's decision to postpone the confirmation of charges hearing against former President Rodrigo Duterte. She argued that the defense request for indefinite adjournment should have been rejected because issues of fitness to stand trial fall under the trial chamber, not the pre-trial chamber. According to her, pre-trial proceedings aim only to assess whether sufficient evidence exists to confirm charges, as outlined in Article 61(7) of the Rome Statute. By postponing, the chamber went beyond its mandate and risked unnecessary delay. Instead, it should have proceeded with a confirmation hearing to ensure the expeditious conduct of justice. So yan kabibig, parang yata nagkagulo-gulo ang mga ICC judges, mga kabibig, di ba? So sabi ni Jose Judge Maria del Socorro, i-continue natin to. 'Di ba? Kasi ang pre-trial chamber naman is all about reading the sufficient evidence kung meron man, which is outlined in Article 61. Yung issues of fitness to stand trial, it's fall under trial chamber. Pero itong pagbabasa ng mga charges ni Pangulong Duterte is in a pre-trial chamber. Wala nang problema doon. Kaya nga medyo nagkagulo-gulo na ang mga ICC judges kung ano ang kanilang paniniwalaan, ano ang kanilang gagawin, mga kabibig. So, in unison, they decided to postpone the confirmation of the charges ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, baka ang hinihintay nila si Garma. Oo, kabibig, bumalik na si Garma, lady. Nako, si Garma. Bakit siya bumalik? Kasi na-deny ang kanyang na-deny si Garma sa US, na doon sana siya, tawag doon? Ang tawag ba doon? Basta na-deny yung
Nakalimutan ko yung term. O comment namin ano yung term. Ang nangyari ngayon, kabibing, Garma agrees to testify against Duterte before ICC. Sige, share ko sa inyo ha. Itong nabasa natin na talagang, wow, Garma ha, ikaw na. Naku, Garma. Naku, Garma. Oh. Garma agrees to testify against Duterte before ICC. Ito nangyari. Manila Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Monday confirmed that former Philippine Charity and Statistics Office PCSO General Manager Royina Garma has agreed to be a witness for the prosecution against former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court ICC. Naku, iyak na naman to si Garma sa ICC, knowing madrama to. Remulla said Garma flew to Malaysia as a tourist shortly after arriving in the Philippines on Sunday night. She was deported from the United States, which turned down her request for political asylum pala. Yun pala ang hinihingi ni Garma sa US na mag-political asylum pero na-deny. Bakit kaya na-deny? Sino nagpa-deny? Lumipad si Garma pagang Malaysia para ikita yung mga ICC ng mga conservanist para daw si Garma nag-agree siya na sige, matestigo na ako kay Digong para ma-approve yung hindi natin alam kung ano ba ang mga deal or no deal nila. A few days ago, sabi ni Remulla, we got word that she was on way home and we waited for her arrival. And since she has no warrant of arrest pending yet, so she's a subject of an ILB or Immigration Lookout Bulletin Order. Given that, and the fact that she's going to Malaysia to meet with the ICC, it gave us reason to say okay, because if she's going to be the witness to the ICC, we have said that our working relationship with ICC involves witness protection. Wow! Involves witness protection talaga ha. So mas pinapabura niyo si Garma. Nagpapakita halata talaga na gusto niya talagang makulong si Pangulong Duterte. Remulla said the best way to protect Garma, also a former police colonel, is for her to meet with the ICC official abroad because her life can be in danger in our country. Wow! So bali mas naniniwala kayo sa ICC. So bali ipinagkaloob nyo ang buhay ni Garma sa ICC. So ang buhay na ni Garma are be in danger in our country daw. Grabe naman sila. Uy, grabe ang kanilang mga sinasabi. Parang na-shock ako. So, mas pinaburan lang si Garma. Kasi si Garma pwedeng maging ICC witness na pwedeng idiin si Digong at kung madiin si Digong, naku, makukulong si Digong doon sa ICC. So, mas pinaburan lang si Garma because magiging witness siya kumpara kay Pangulong Duterte. So, halata, no? Group effort kasi, di ba mga kabibig? So, yun kabibig ang trending news ngayon na pinag-uusapan, di ba? Sabi ng iba, nako, magkano kaya ang binayad ni Garma? Hoy kayo, wag kayong ganyan ha. Na-denied nga yung political asylum ni Garma sa US. So agad-agad, umuwi si Garma sa Pilipinas, agad-agad lumipad sa Malaysia para kausapin ang mga ICC. Kasi gusto siya maging witness laban kay Digong. Grabe naman ang galit ni Garma kay Digong. Diba? Nako, delaying tactics, sabi ng iba. Madami na kami dito, Digong, akala ko kayo mamundos pala. Kakakpa mo, ayan, wheelchair bound na rin ba? Delaying tactics na ito ni Digong na hindi matuloy ang confirmation of charges. Yun ang mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen, knowing na yung iba galit, yung iba, ano ba to? Gusto nyong si Pangulong Duterte ay dyan sa ICC, bring him home. Kasad sa news, delaying tactic for prosecution team. Anong nangyari, Attorney Kaufman? Si Digong talaga nag-request ng delay? Anong nangyari? Political money involved, it's very clear. May God protect the old man. Alam ba ni VP Sara na hindi matutuloy ang confirmation of charges ng Duterte? Sana bigyan lang muna nila ng interim release. Kawawa naman mga hats sa buwatan sa mga animal. Matatagalan na naman po para makauwi siya sa Dig. Sana po makauwi na siya sa Davao City. Obvious para kumita lalo ang mga abogado niya. Nagkataon po, sabay-sabay ang pasabog today. Oo nga, grabe ang pasabog today mga kabibig. Ito pa, okay, but he needs to be home. Lord, pauwi niyo na po sa Tadig.
kung kailan malapit na sana, kinancel pa ng mga animal. Ay, nako mga kabibig, daming nangyari ngayon, no? As in, may isip mo, kumusta ang Pilipinas? Humihinga pa ba ang bansa natin? Parang, hindi ko ram na. Ang gulo-gulo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang Senado nagkagulo, ang Kongreso nagkagulo, ang executive branch versus Kongreso nagkagulo. I don't know kung okay na ba sila. Sabi ng executive branch, clean your house first. Ang Senado, nagpalitan ng mga leader, di ba? Tapos si BBM nandun sa Cambodia. Di ba? Wow, sobrang gulo ng Pilipinas. Tapos, are we focusing the main problem that our people, the Filipino people are facing right now? Parang it's more on politics, no? It's more on kung sino ang powerful, kung sino yung pwedeng mag-control sa bansa, kung sino yung nakakaangat, yung mga ganun ba? Pero yung corruption, lantaran na talaga. Tapos yung iba, nag-deny pa after ng Diskaya, reveal the names of the congressmen and the DPWH engineers and mayors. Nako, nag-deny pa. Of course, wala namang sinungaling ang sabihin, totoo yan, di ba? Tapos kakasuhan ang mga Diskaya ng libel, ng perjury, at kung ano-ano pa ikakaso-kaso nila. Mas maganda yata, no, magkasuhan sila para malaman talaga kung kung totoo ba sinasabi ng mga Diskaya or hindi. Presentation of evidences talaga, kapipig. So ngayon, maghihintay tayo sa mga update kung sabi nila si Marcolita daw ay papalitan ni Risa Hontiveros sa chairman as Blue Ribbon Committee. Marcolita is doing a great job. And dahil kay Marcoleta, itong mga Diskaya ay napasalita niya kung sino ang mga politiko na sa likod sa kanilang anomalyang flood control project. Pero pag si Risa na, ewan ko, baka balik naman tayo sa impeachment. Or baka hindi matatapos ang flood control anomalies at hindi mabigyan ng solusyon at hindi mananagot ang nasa likod nito. So yun ang kabibig ang ating Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.